Hi mga mami, sa mga anak dyan ng October, so tara i-check natin kung magkano pwede mo makuha kay SSS for your MatBen benefits. I'll be using SSS Maternity Benefits Calculator.com and pwede nyo akong sabayan, punta lang kayo dito sa site and ilagay natin kung ano yung member type and maternity case natin. That is for step number 1. So let's say for example, voluntary member, and then maternity case natin is normal delivery or CS delivery. Kung may other kayo maternity case, select nyo lang kung ano yung case nyo. Kung halimbawa miscarriage, ayan, ang ilalagay nyo dito instead na EDD is kailan siya nangyari. So lagay nyo lang kung anong month. Ayan. And then show qualifying for October, and then show qualifying period. So qualifying period natin is July 2025 to June 2026. So ang month ngayon, ano bang petsa na ngayon? June. So kung halimbawa wala pa kayong hulog ng June, pwede mo pa siyang mahabol. That is based on the day to day. And then kailangan meron daw kayo at least 3 months posted contribution para mag-qualify kayo kay SSS. Posted, kailangan hindi siya late payment po ha. And then sa step number 3, yung contribution natin. So yung lalabas dito, once na-clinic mo yung show qualifying period, lalabas dito yung date or yung months. And then kung ano yung qualifying period mo, yun din yung lalabas dito. So yun dapat, yun yung lalagay mong contribution dito based dito sa qualifying period na lalabas dito. Right? So, let's say for example, yan. Example lang to ha. Kung ano yung contribution nyo, yun yung ilagay nyo. And then, calculate maternity benefit. So, yan. So, lalabas dito kung magkano yung estimate na pwede natin makuha kay SSS. And then, for step number 4, sino-check lang dito kung meron kang mga missed payment. So, let's say for example, ayan. Sample lang ha. Ayan. So, lumalabas dito kung ano yung mga months na hindi mo pa nabayaran or yung pwede mo pang bayaran within deadline pa. So, kagaya nito, within deadline pa siya. Since ngayong araw na to is, ano bang araw ngayon? June 11. So, may pwede ka pang habulin na qualifying period and pwede pa siyang mag-increase. So, pag nakita mo to, grab mo yung opportunity na ma-increasean pa. So, instead na 49,000, pwede pa siyang madagdagan. So, paano? Pwede mo siyang i-click. Yan. And then, dito sa current month, so pwede mo bayaran yung 3,000. Yan, based yan sa pinakamataas na MSC, equivalent na 20,000, equivalent to 3,000 contribution. So, kung i-recalculate natin, di ba, ito yung una nating estimate. So, kung i-calculate natin, yan, so naging 52 na siya. So, yun. Let's go back to calculator. Yan. So, let's say as is tayo ha. So, hindi na tayo nag-increase. Pinakita ko lang sa inyo. Basta may nakita kayo na ganito dito sa site natin. Yan, i-grab niyo yung opportunity para mas malaki pa yung pwede nating makuha. And then for step number 4, yan, you can sa step number 5, yan, yung Mat 1 na. So, kung nakapag-file na ba kayo. Case-to-case basis po to ha. So, kailangan nyo siyang i-select based sa kung ano yung sagot nyo or kung ano yung nagawa nyo na. So, yes, I already filed Mat 1. Kung halimbawa naman hindi pa, then i-select nyo lang hindi pa. So, may mga to do next or what to do after based doon dito sa sa isasagot nyo. So, yan. And then, yes, I already filed Mat 1. And then, may follow-up question dito kung may na-receive ka na ba na confirmation. So, yes. Kung halimbawa naman wala pa, then yan, basahin mo lang kung ano yung lalabas dito and kung ano yung pinapagawa sa'yo. Yan. So, step number 6, which is yung DAM or yung disbursement account, dito isi-send ni SSS yung benefits na makukuha mo sa kanila. So, make sure na tama yung mga details mo or naka-enroll ka. So, may question tayo dito. Do you already have an approved DAM or disbursement account? So, kung yes, I have an approved, then select mo lang. Kung halimbawa naman I enrolled but still pending, meron tayong to do dito or kung ano yung gagawin mo.
No, I don't have one yet. Yan. So, basta kung ano yung sagot na ise-select mo dito, may mga pwedeng to do next or explanation na lalabas. Yan, select natin, yes, I have an approved IM. And does your bank or e-wallet account name matches your SSS details? So, yes, the name matches. Kung halimbawa naman no, then may mga kailangan kang ayusin or ano yung kailangan mong gawin. So, sa step number 7, which is filing ng MAT2. So, yung MAT2, fina-file lang siya kapag nanganak ka na. So, this is checklist lang. So, parang papakita lang dito kung ano yung mga kailangan yung i-prepare bago kayo magpasa ng MAT2. So, ayan. So, SSS might request form other requirements. Kailangan nyo lang siyang i-provide. Like, for example, PSA, yun yung hinihingi sa inyo. So, yun yung i-provide nyo. And then, meron din tayo ditong PhilHealth requirements. Sinama na rin namin siya just in case meron ka ring PhilHealth para ma-maximize mo yung benefits from hindi lang sa SSS, pati na rin sa PhilHealth. So, ito yung mga requirements na kailangan mo ring i-ready. So, yan. So, pwede mo itong i-save, pwede mo itong i-screenshot. Yan. So, and by the way, mga mommies, meron din tayong baby checklist dito ha, kung kailangan nyo. So, click nyo lang din siya. And if in case you need extra fund, yan, I have here a referral po from Union Bank. Pwede nyo siyang i-click. Yan, mapupunta kayo sa site ni Union Bank. And wala naman tayong dito, commitment, whether you're approved or not, pwede po kayo mag-fill up. And once, if ever na ma-approve kayo, then it's good po. Then you can use it for your extra need. Let's say, gamit ng baby nyo or bago kayo manganak or during or after delivery nyo. Ayan, so pwede nyo siyang magamit. So sa mga gusto po magpa-compute or magpa-check ng kanilang MATBEN, comment lang your EDD and your month contribution, or for self-computation, punta lang po kayo sa sssmaternity-benefits-calculator.com. Make sure nakasubscribe po kayo and nakahit yung notification button nyo para in case you have question or we have new video, ma-notify po kayo.